Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Lamont Roach, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So hindi nga po natin maikakaila na napakainit talagang usapan ngayon ang potensyal na bakbakan sa pagitan ng ating pambato na si former WBC Featherweight World Champion Mark Magnifico Magsayo at ng current undefeated WBA Lightweight World Champion Gervonta Tank Davis, hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa Amerika. Magsisilbi po kasing replacement fighter si Magsayo para kay WBA Super Featherweight Champion Lamont Roach Jr. kung sakaling hindi ito tumuloy sa laban niya kay Tank Davis sa March 1. Bagay naman na nagustuhan ng maraming fans dahil maging ang mga banyagang fans ay sinasabing mas maganda pa daw nakalaban si Magsayo para kay Davis kumpara kay Lamont Roach, gawa ng may knockout power daw si Magnifico. At dahil nga po dito kaya naman hindi na napigilan pang magsalita ni Roach sa kanyang official social media account. Ayon po mismo sa kanya ay wala daw katotohanan ang mga kumakalat na balita na hindi siya tutuloy sa laban kontra kay Tank Davis. Sa katunayan nga daw ay nasa napakagandang kondisyon na umano siya at kasalukuyang nasa kalagitnaan ng training camp. Bukod dyan ay naghahanap din umano siya ng madaming sparring partners upang masigurado na knockout ang sasapitin sa kanya ni Davis sa gabi ng kanilang sagupaan. So dahil nga po sa mga pahayag na binitawan ni Lamont Roach Jr. ay mukhang wala po talaga itong balak umatras sa laban at ibigay kay Magsayo si Davis. Pero syempre abangan pa din po natin dahil madaming pwedeng mangyari. Katulad na lang ng mga injury sa training camp o kaya naman ay ang pag-overweight sa araw ng official and final weigh-in. Sa kabilang banda naman mga idol ay sinabi nga po ng kampo ng former undisputed lightweight world champion Devin Haney na handa siyang makipag-rematch kay Ryan Garcia ngayong taon. Subalit kailangan daw may VADA sa likod ng laban nila upang masigurado na hindi nagagamit pa ng pinagbabawal na gamot si Garcia. Subalit sa kasamaang palad nga po ay ayaw na ni Garcia lumaban pa kung kasama ang VADA sa usapan. Paliwanag po ni Garcia na hindi na daw siya papayag kung VADA ang mga magra-random blood testing sa kanya. Giit ni Garcia na handa naman daw siyang magpa-drug test, pero madami naman daw dyan iba pang drug testing organizations at hindi lang VADA. Para po kasi sa mga hindi nakakaalam ay VADA po ang nagpalabas na positibo sa pinagbabawal na gamot si Garcia, dahilan kung bakit nabawi ang pagkapanalo niya kay Devin Haney at bumalik ang undefeated record nito. Bukod dyan ay mga kaibigan din ng kampo ni Haney ang namamahala sa VADA organization. Kaya naman hindi din talaga natin masisisi si Garcia kung bakit ayaw nitong makialam ang VADA sa mga darating niyang laban. Nanindigan din si Garcia na isa siyang malinis na fighter at hindi siya gumagamit ng daya. Bagkus isang setup lang daw talaga ang ginawa sa kanya ng kampo ni Haney nang dahil sa hindi nito matanggap na nabaklas na ang kanyang napakalinis na undefeated record. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.